What's up mga bay? It's your bay, Back Rider. Now, pasensya na po, ganito yung setup natin ngayon. Marahil kayo nagtataka kung bakit ganito yung setup. Kasi nangyari po kasi mga bay, time na nag-break-in kami last week, kasama si PH Motor Thread, si Easy Rider, tsaka si Yan Yan, pumunta po kami ng Manipis at dumaan kami ng Toledo tapos papuntang Trans Central Highway. Ang dami kong na-vlog doon tapos ang nangyari pala is hindi pala naka-plug ng maayos yung microphone natin sa mic adapter. Kaya ang nangyari, wala tayong audio. So ang gagawin po natin ngayon is magvo-voice over na lang ako at i-share ko sa inyo yung experience all throughout nung break-in period. So bago natin simulan yung vlog, intro! Welcome back mga bay at maraming salamat po sa inyong panonood. At sa bago pa sa vlog, please don't forget to subscribe at i-click niyo po yung notification bell para updated kayo palagi sa mga bawat uploads ko. At available pa po yung arm sleeves at saka yung tube masks natin. So kung gusto niyo pong umorder ay mag-PM lang po kayo sa Facebook page ko para doon natin mapag-usapan. Okay mga bay? Sa biyahe namin ito po yung first and official break-in na nagawa ko sa NMAX 2020. At yung mga motor ng gamit ng kasamahan ko is GSX-R, GSX-S, yung mga 150cc at saka isang ADV. So sinabi ko sa sarili ko na dapat ko talagang i-test ang kakayanan ng motor na to kung kaya ba talaga niyang humabol or malampasan yung mga ibang motor. So yun talaga ang ginawa ko sa vlog natin na ito. At gusto ko rin talagang matest yung ABS to lalo na sa mga akyatan at saka sa mga downhill, lalo na rin sa handling niya. Kasi yan yung mga isa sa mga adjustments pag bago yung motor ninyo, lalo na pag iba yung forma from your previous motorcycle. So yan talaga yung goal ko to familiarize the motorcycle. Napakagandang adventure po nito, so ipapakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung kabuhang nangyari sa biyahe namin, okay? Ito po yun. Sa bandang ito mga bay, napaka-downhill po ng daan dito at dito ko talaga na-test kung gaano kaganda ang ABS ng NMAX 2020. Sa bandang ito naman mga bay is paahon naman yung daan pero grabe, napaka-powerful ng NMAX 2020 lalo na pag naka-enable na yung VVA. Kita nyo, ang tarik ng daan pero maning-mani lang sa NMAX 2020. Now, sa bandang ito mga bay, napakasaya ko dito kasi nakikita ko kasi yung difference eh. Nung huling punta ko dito is naka-Honda Click ako, ngayon NMAX na yung gamit ko, talagang masasabi ko na meron talaga silang difference when it comes to power. Well, obviously, evident naman dahil 2 bulbs yung Honda Click tapos 4 bulbs itong NMAX 2020. Now, ngayong taon mga bay, hopefully na matutuloy na yung Cebu 600 dahil meron talaga akong plano na sumali nito. Now, curious ako kung ano nga ba yung performance ng ating NMAX 2020 kapag nakatravel siya ng 600 kilometers. Kakayanin niya ba yung mga challenges ng daanan ng buong Cebu? Yan talaga ang ina-anticipate ko. So sana matuloy ang Cebu 600. Sa tingin nyo, kakayanin kaya ng NMAX 2020 ko? So mag-comment po kayo below para malaman ang inyong opinion.
Okay mga bay, so andito na tayo ngayon, ano. So napakaganda ng view. Kita niyo sa likod mga bulubundukin, tapos ang ganda pa ng hangin. Talagang napakasarap na mag-travel pag madaling araw or early in the morning. Ngayon mga bay, pag-usapan naman natin yung performance niya. Okay, so tatalakayin natin yung performance niya sa brakes, sa handling, tsaka na rin sa kanyang engine performance, sa uphill, downhill, tsaka yung braking niya. Okay, na unang-una, talakayan muna natin yung performance niya sa makina. Now sa pa-uphill, talagang nasurpresa ako kasi ang ganda talaga ng acceleration niya. Lalo na kapag matarik na yung daan or pa-uphill talagang dun kumikick in yung VVA niya. Makikita natin sa panel niya na naka-enable yung VVA pag paahon talaga, tapos pinipiga niyo talaga ng todo yung gasolinador. So kung pag-uusapan yung engine performance sa motor, talagang masasabi ko na napakaganda talaga ng performance ng NMAX 2020 sa mga ganitong klaseng mga terrain, yung mga paakyat. Come to think of it, na stock pa po ito lahat, hindi pa po ito nakapanggilid. So what more kapag nakapanggilid na tayo, so expect tayo na mas gaganda pa yung performance niya. Yung performance niya naman pa downhill, so okay naman yung performance niya. Hindi ko na piniga yung silinyador kapag pa downhill kasi okay naman yung speed niya. Speaking of downhill, yung talagang big factor kung bakit na maganda yung takbo niya sa downhill kasi sa handling niya. Ang handling po ng NMAX 2020 ay napakaganda. Okay, na-surprise ako kasi hindi ko kasi inakala na ganito talaga kaganda yung handling niya, lalo na ganitong klaseng paahon or downhill. So talagang napakaganda ng handling. Okay, so wala talaga akong masasabi sa handling niya. Big factor po dito yung mga malalaking gulong niya. Talagang nakakatulong talaga sa handling ng motor at yung performance niya talaga overall. Also, sa riding comfortability, para lang akong nasa sofa kasi nalalagay ko yung pako dyan may banda. Masasabi ko kapag nasa long ride ka, itong motor na to ay napakaganda talaga. Hindi ka talaga sasakit yung puwet mo kasi yung foam niya, stock foam niya, maganda siya. Wala talaga akong masasabi. At more importantly mga bay, yung braking niya. So sa mga hindi nakakalam, itong unit na kinuha ko is ABS, both front and rear sa NMAX 2020. Now big factor talaga yung braking niya. Now dito sa TCH, maraming mga downhill, lalo na pag sharp yung mga kurbada niya, tapos pa downhill pa. Sa Honda Click ko noon, talagang nag-struggle ako na makuha or ma-brake kaagad. Pero dito, minimal lang yung times na nag-overshoot ako kasi hindi pa ako masyadong familiar sa motor na to. So talagang break in ko pa rin. So ayun mga bay, so overall performance ng NMAX 2020, speaking of all stock, out of 5, bibigyan ko ng 4.5. Siguro yung 0.5 doon na lang sa shocks niya. Kasi masyado talagang matagtag yung shocks niya. Na meron po akong binili na aftermarket shock. So abangan niyo po yan mga bay, vlog natin yan. Okay? So isa lang pong complaint ko dito is yung shock niya. Talagang matagtag. Siguro kulang pa sa break-in. Meron nga nagsabi sa akin yung tropa ko na lalagyan ko daw ng 50 kilos na bigas yung likod para maging malambot yung shocks niya. Pero hindi natin gagawin yan. Okay, so yun po ang overall experience ko. Masasabi ko na napakaganda talaga ng NMAX 2020. Hindi talaga ako nagsisisi na ito yung motor na kinuha ko. I'm looking forward to more adventures sa motor na to. So sana mga bay, na-enjoy nyo yung vlog natin ngayon at maraming salamat sa panonood. At sa bago pa sa vlog, please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo palagi sa mga bawat uploads ko. Okay? So dito ko na po i-end yung vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you guys on the next one. Ride safe, stay safe. Peace to all and appeal!